Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating babasahin ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 20, talata 1 hanggang 9. Ang alak ay nagpababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal. Ang gumalit sa kanya ay nanganib ang buhay. Ang marangal na tao ay umuiwas sa kaguluhan, ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. Tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila hindi ka nakakatiyak. Kung ang isa ay ama na mumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Sa pagluklok ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan. Sino ang makapagsabi na ang puso niya ay malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Ilan po? Purihin ang Panginoon. God bless. Muli po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 20, sa talata 10 hanggang 14. Ito po ang naksaad. Ang mandarayang timbangan at ang mandarayang sukatan kay Yahuwah ay parehong kasuklam-suklam. Kahit ang bata ay makikilala sa kanyang mga gawa, makikita sa kanyang kilos kung siya ay tapat nga. Ang taingang nakakarinig at matang nakakakita, parehong si Yahuwah ang siyang may likha. Matulog ka ng matulog at ikay maghihirap, ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Ang sabi ng mamimili, ang presyo mo'y ubod taas, ngunit pagtalikod ay ipamamalitang nakabarat. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tayong sa mga lumikha lang po ang pinakamataas na pupuri. Pasalamat. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa libro ng Kawikaan, chapter 20, verses 15 to 22. Marami ang ginto at mamahaling bato, ngunit ilan lamang ang nakapagsasalita ng may karunungan. Kung may taong nangako na babayaran niya sa iyo ang utang ng taong hindi niya kilala, tiyakin mong makakakuha ka sa kanya ng garantiya upang makatiyak kang babayaran ka niya. Ang pagkaing nakuha sa pandaraya sa una ay matamis ang lasa, ngunit sa huli ay lasang buhangin na. Humingi ka ng payo sa iyong pagpaplano o bago makipaglaban sa digmaan. Ang taong masalita nagbubunyag ng sikreto, kaya iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Mamamatay ang sinumang sumumpa sa kanyang magulang, para siyang ilaw na namatay sa gitna ng kadiliman. Ang mana na kinuha ng maaga sa bandang huli hindi magiging pagpapala. Huwag kang magiganti, magtiwala ka sa Panginoon at tutulungan ka niya. Amen. God bless po. Good morning. Ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 20, verses 23 to 26. Si Yahweh ay napupuot sa panukat na di tama, siya ay namumuhi sa timbangang may daya. Si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin, kaya huwag ipagyabang ang iyong lakbayin. Bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti, upang hindi ka magsisi sa bandang huli. Malalaman ng haring matalino ang lahat ng gumagawa ng masama, at pagdating ng araw, sila'y pinaparusahan ng walang awa. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa Proverbs chapter 20. Verse 27 to 30. Sabi po dito, ang espiritu ng tao ay ilawan ng Panginoon, sinisiyasat nito ang kabuturan ng kanyang pagkatao. Ang pag-ibig at katapatan ang nag-iingat sa hari, ang kanyang trono ay pinatatag ng kagandahang loob. Ang kaluwalhatian ng mga kabataan ay ang kanilang lakas, at ang karangalan ng matanda ay ang kanilang uban. Ang mga sugat na dulot ng pagtutuwid ay nakapag-aalis ng kasamaan, at ang mga hampas ay umaabot hanggang sa kabuturan ng tao. So dito makikita po natin, doon sa talata po natin binasa, na nakikita po ng Diyos yung tunay na kalagayan ng ating puso at walang lihim na maitatago sa Kanya. So yung tunay na pamumuno ay hindi po nakasalalay sa kapangyarihan, kundi sa pag-ibig at katapatan at integridad.
At dito sa ating binasa, makita din po natin yung yugtoon ng buhay ay may natatangi po talaga kalwalatian. Yung kabataan, yung kanya pong pwedeng ipagmayabang, yung kanyang lakas, no? Subalit yung mga yung katandaan, no? Yung kanilang pwedeng ipagmayabang ay yung kanilang karunungan at karanasan. So, yung pagtutuwid at pagdisiplina, no? Bagamat yan po ay masakit, ay may layunin po tayong baguhin, no? Yung ating buhay at ilayo tayo sa kasamahan. So, talagang ginagamit na kumbaga dito, makikita natin na kailangan natin tumanggap ng pagtutuwid, yung kanyang lakas na ibinibigay sa atin, no? Talagang ilakad po natin ito, no? Nang andun yung paggalang, no? Na para sa Panginoon. So, God bless everyone at purihin po muli ang Panginoon.